Ang pagsubay hanaton kabilin a History and Heritage Forum ng Leyte Samar Heritage Society was actually formulated on the basic idea that for one, we need to surface local histories, and beyond histories, actually narratives, studies and researches. Bakit ito yung framework na namin na kinukuha? Kasi on a intellectual movement sa buong mundo, there is this movement to decolonize our history, our heritage, and likewise our own identities. Kasi like the Philippines and other colonized countries before, may mabigat na baggage at bagahe yung experience natin, kumbaga, nang na-decolonize tayo. Pinapalitaw namin kung ano yung mga nangyari sa iba't ibang parte ng buhay ng Pilipino dito sa Eastern Visayas. Because you have to understand that Awaray, Aliteño, Asamareño is primarily that yung cultural identity niya. But more than being Awaray, Aliteño, and Asamareño, we are also Filipino. Ang ibig sabihin doon, mayroon tayong shared identity ng buong kababayan natin, whether it's from Western Visayas, mga kababayan sa Mindanao, Maguindanao, Sulu, until Metro Manila hanggang northern parts of the Philippines, So ang ini-envision lang namin basically is to surface these narratives, and later on we actually plan to document the proceedings of this forum para i-release as a publication. And likewise, it becomes our statement na ito yung nangyayari sa intellectual production dito sa Eastern Visayas. Sa mga katulad namin ng mga students as new generation na talagang limited na rin yung access and yung knowledge sa mga ganitong klase ng information, it's really important because it allows us to trace back, to look back sa history and then sa heritage, and then it would also allow us to appreciate the process kung paano kami napunta dito and everything that transpired to be able for us to witness this kind of vibrant and full colorful culture that is within our generation. This activity really is very important to the academe, specifically to the Eastern Visayas State University, because we are offering language programs, and with this, the history of Tacloban really is something that our youth as of this time is they should learn about the history of Tacloban and of course the Eastern Visayas. So I really find this activity very important because knowing our youth today, they're already been exposed to social media, and it's also nice that they have to look back to the roots and for them to appreciate. So the first thing is to take notice of this, have this published, stock the libraries with this, and maybe do some changes in the curriculum. Otherwise, the history ng region ng Eastern Visayas will always be Manila-centric. Walang local history, gano'n. When in fact, this should be under the so-called localization, histories like Balayiga, like Lukban, like in the Second World War, and Leyte, the guerrilla movement. This should be discussed extensively, written about, published maybe, and introduced formally in the curriculum. Nang ipinahayag ni Emilio Aguinaldo ang pagkakaroon ng digmaan sa Amerika, sa United States, binuo niya ang kanyang mga general at pinadala sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Ang ipadala sa Leyte noong 1899 ay si Vicente Lucban, isang naging malapit na general kay Emilio Aguinaldo, at siya ginawang politiko general ng Leyte and Samar noong 1899. Sa pagdating sa Samar, kagad niyang binuo ang Samar para maging isang mahusay na malakas na pwersa na lalaban sa mga Amerikano. Binuo niya ang mga munisipyo at inihanda niya ang Leyte at saka ang Samar sa pakikipagdigma sa mga Amerikano.
Kaya nung dumating ang mga Amerikano noong 1900, ay nakahanda na ang dalawang islands, no? Yung islands ng Leyte at saka Samar, para makipaglaban sa mga Amerikano. Subalit nung February 1990, inalis kay Lukban ang Leyte dahil sa magnitude ng kanyang gawain sa Samar at inassign si Ambrosio Mojica. So si Ambrosio Mojica, pareho ni Lukban, ay inilatag niya kung sino talaga ang kalaban ng mga waray, ng mga Pilipino. At sinabi niya na ito yung mga Amerikano na ang purpose ay talagang sakupin ng Pilipinas at kuhanin ang mga mahalagang yaman ng dalawang islands. Kaya nagtulong si Lukban at si Mojica para buuin ang pwersa ng mga guerrilla, ng mga revolusyonaryo sa Samar at Leyte. Noong February 1900, binago yung strategy ng pakikipaglaban sa mga Amerikano dahil nakita naman na talagang hindi pwedeng conventional warfare between the Filipinos and the Americans. Inihayag ni Aguinaldo na dapat ay baguhin ang strategy sa guerrilla warfare. Na siyang naging mahalaga para sa mga waray dahil siyempre alam nila yung terrain, alam nila yung geography, mas meron silang advantage dun sa shoot, kill and run taktika ng mga guerrilla. Pero ang pinakamahalagang nangyari sa panahon ng mga guerrilla at sa ni Lukban at ni Mojica din ay yung tinatawag ng mga Amerikano na Balangiga Massacre na nangyari sa Balangiga Samar, na kung saan ay halos lahat ng isang kumpanya, Company C of the 9th Infantry ay kanilang napatay, no? sa isang pahihidigma na sinabi ng mga Amerikano na barbaric at hindi makatarungan. At ito ay ang pangyayaring ito ay nagbunsod sa mga Amerikano para magbuo ng tinatawag nilang 6th Separate Marine Brigade, no? Na siyang nanguna doon sa retaliation against the Samareños. At ang kanilang policy ay kill and burn, no? So maliwanag dito sa Jacob Smith at kay Waller na siyang nanguna sa 6th Infantry na ang kautosan ay kill and burn. Kaya yun ang ginawa nila sa Samar at tinurn nila ang Samar into a howling wilderness na kahit daw ibon ay walang yayapakan para mag-perch, no? So yun ang ginawa. They killed and burned mga houses, mga tao na nasa labas ng mga zona ng mga Amerikano bilang retaliation. Si Lukban ay kinilala bilang mahusay na general dahil isa siya sa mga general hindi sumuko. Siya ay nahuli at matapos niyan ay nagkaroon na ng payapang buhay sa Luzon. Si Mojica naman ay sumuko sa mga Amerikano at matapos niyan ay hindi na nalaman kung ano pa nangyari sa kanya. Subalit maliwanag na yung success ni Mojica sa kanila Lukban ay dahilan sa suportang binigay ng masang Samareño at Leyteño sa kanilang sinimulang gawa.